Ang programang magbibigay sa atin ng inspirasyon at magpapatibay sa ating determinasyon. Ito ang Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga pinalangga kong idol viewers, mga minamahal kong idol viewers. Patuloy pa rin tayo sa ating special coverage sa Masara landslide dito sa lungsod o bayan ng Mako sa lalawigan ng Davao de Oro. Actually, ladies and gentlemen, my beloved idol viewers, panahon sa katalagman, walay laing luwason ang tao kundi ang iyang kaugalingon. Tapos lawas ang muhawa sa iyahang panimalay aron mangitag kapasilungan busa katong ilahang mga gamit pangkaon dili gyud basta-basta mabitbit. Unya wala pud sila'y mahuna-hunaan kung unsay pwede nilang lutuon. Wa pud sila'y kalutuan kay lagi tapos lawas man silang nihawa sa ilahang gipuy-an. Ilabi na kung naay forced evacuation. Por iso, my beloved idol viewers, ang Vice Governor's Office ni Vice Governor J.B. Tyron Uy nag-initiate o kinibang community kitchen aron ang panginahanglan nun sa pagkaon sa atong mga biktima sa landslide o uban pang katalagman maatiman, mahatagan og pagtagad ug matabok ang ilang kagutom. So niining atong special coverage sa Masara landslide Positibong Kwentuhan, atong hisgutan ang gihimo nga initiative sa pagpakaon sa mga biktima sa Masara landslide kauban ang Vice Gobernador sa Davao de Oro na si Vice Governor J.B. Tyron Uy. First, Gov, unsay imong gibati nga ang ato ang mga residente sa Masara and other neighboring barangays nadamay or naapektuhan aning dako kaayo nga landslide sa inyong probinsya? Siyempre nag-uol kay nag-flashback katong nahitabo sa una sa Barangay Masara in 2008. So aguna-una jud ko nga sigurado jud ko nga daghan yung mga natabunan ani ng mga panimalay, propriedad. Same time, syempre ang mga tao gyud. Okay. No nga worried kita. Labi na nga sunod-sunod ang ulan adto, giagian tag shear line, tapos nag-LPA pa, and then this unfortunate event happened. Okay. I received an information after the incident happened. You texted me, you sent me the information, and then muhang ipakita nga daghan gyud ang naapektuhan. So after adto nahibal-an nimo nga naay insidente, unsa ang first action sa imong opisina? Well, syempre pila na ka trayedya ang amo ang na-aksyonan or na kasinati diri sa Davao de Oro. Una sa pagdumala pa sa akong father, former Governor Chungki, katong Masara, and then Giyat, landslide, and then Diwalwal pa gyud. And of course, akong time, pandemic, it was a national or worldwide pandemic man to, but it's different, no? Pero kana siya na nag-uol gyud ta, and naagyo disruption sa normalcy ba, no? Kay side sa gikan na ganita nagubaan og mga bridges, mga roads, national roads in fact, no, and other agricultural products nato dako kaayo daot. Yes. Dako kaayo og damages. So kita na ako nga atong probinsya gyud kay naluoy jud ko. No, nag-uol jud ko labi na sa katawhan. Okay. But of course, in the course of surviving, nakita nimo nga o nasabta nimo nga samtang nagsigi og ulan unya niabot ang landslide,
of course, mamakwit man gyud ang mga tao. Oo. So maapektuhan ang ilang panginabuhian. Oo, oo. Dili sila makakaon dayon. So I understand and I was very happy watching over your Facebook page nga immediately naamoy gihimo nga kusina ng Kalinga. Oo. Siyempre, nahitabo na nga aduna po tayo eksperyensya ba sa pag-respond during disasters. It was our lesson in the Typhoon Pablo last 2012 na crucial kaayo ang tulo ka adlaw. Unang first 3 days sa panghitabo kung naaduna may mga kalamidad. Kung nasa mga evacuation center. Kay ang among experience atong Typhoon Pablo, nanagi mga relief goods, pero paghatod nato, unsa po'y ilang lutuan Oh, correct. nga ilang mga panimalay na Nabungkag. apil man po, nabungkag, Wala na na-damage. tong mga lutuan. Oo, wala na sila time nga hipuson pa Correct. ang ilahang mga things, no, para sa evacuation. So, kini nga kadto nga experience naghatag to sa ato ag lessons. So mo bitaw na kung hinumdum ka sir dyan na atay programa sa kusina ng Kalinga. Correct. In fact, di-documentary na ako to. Yes, last time, no. Nakita man gyud nimo nga during daytime and lunchtime mao'y gihimo nato in partnership with DepEd sa paghatag og mga nutritious food. Na hot meals gyud siya Para sa mga malnourished para sa children. mga undernourished children and malnourished. Aun yan, pa-expand nato na siya sa mga GIDA areas during 2019 sugod. So nahimo po siyang programa nato sa Peacelands, no, sa mga pakigbatok nato ato sa insurgency. But yes, crucial kay in 3 days. That's why nakahuna-huna dayon ko na mag-set up kay ata og community kitchen. Kay sure ko wala gyud ka prepare ang mga local government units ani. And personal ko na lang gyud nato ba initiative ba, Yes. no, na mutabang sa gobyerno, department ta sa government, although vice governor na ta, pero nagyapon tay moral obligation ba na mo complement kung unsay tan-aw nato nga makapadali og makaluwas og kinabuhi, Yes. no? So mao to nga nag-communicate dayon ko kay Kong Maricar. Una na kong gisultian gyud, naman mi chat group. Okay. Oo, naman mi chat group. So nag-discuss ko about establishing a community kitchen. And then nalipay pug ko kay Maayo ang response. maayo kaayo ang response kay ni okay po siya na suportaan ang ato ang establishment sa community kitchen. Yes. Kay kasabot po na si Kong kay being the congressman before sa panahon sa Bagyong Pablo pod. Yes. Nausap po siya na kauban ni Papa Gov nga nag-manage atong sa disaster. So bilib po ko kay Kong kay gi-mobilize dayon niya ang LGU Moncayo, ang LGU Compostela headed by Mayor Levy. Okay. Kay si Mayor Levy gi-adapt man gyud niya ang kusina ng Kalinga. Di ay Yes, sayang LGU. sa iyang LGU. So nahimo niyang platform into disaster response. And preparedness. So nalipay po ko na nakakuha dayon sila og 3 teams actually. No, 3 teams. 3 teams. Ang Moncayo, 3 Office teams. of the Congressman Okay. og LGU Compostela. So ako po, nagplano naman ko daan. So ang mawab na team na mo og katong dating natong mga volunteers na tigluto, tigtabang og prepare. Yung balik. Na-assemble na mo All right. with the help of Sir Jeff, among head sa una sa programa. Partner na mo sa Gawad Kalinga. So, naka-create po mig 2 teams. So, Okay. more or less, naami 5 ka team or 6 ka team. No, nga tigluto dire nga
mo volume mo cater gyud og by volume. All right. Oh. So, at least naka-strategize ka nga given nga gamay lang ang imuhang tauhan sa Vice Governor's Office, pero wala ka napugnan sa kagamay. Anad man ta ng bayanihan. Kay atong mga staff sa una, gitapon nato ang existing na mga staff nato plus mga GIP nato, mga youth. Gimobilize na ginamo. Okay, so this is a typical example of or a picture of in union there is strength. No? Yes, yes. Okay. Nothing is impossible basta magtinabangay. All right. But siyempre, Gov, February 6 na hitabo. So, February 7, immediately, Yes. nag-set up na mo? By February 7 in the morning, nangita na may mga kaldero. Kay among mga dagko nga kaldero o mga kitchen utensils na endorse naman mo sa provincial government sa programa sa KNK. So, we have to start zero. So, dinalian, nagpalit din may mga dagkong kawa, dagkong kaldero, mga lungagan, in the morning Okay. of February 7. So, kumbaga, wala pa mo ka-serve og breakfast adto, kaya namalit pa man mo mga Yes, gamit. wala pa mi ka-serve breakfast, but naapas yun mo na naka-serve mig lunch. So, Mas pasagod. set up na na-set up na mo by mga 9 o'clock. So, nag-plaster na sila diha sa i-establish na to na community kitchen. Wala pa ning mga tents. Oo. Because gi-request ko naman ni kay Kong Maricar ang mga tents para rain or shine makaluto ta. Okay. And then nag-target yun ta nga each team sa mga tigluto at least makaluto yun og 500 packs of food every meal na capable yun sila. At least 500. Each team ni. Each team. Ang target ninyo adto, immediately, Well, pila, tanan. that time, syempre, wala pa may data. Oh. So, initially, ang among gipa-prepare was 600 packs for lunch and 600 packs for dinner. But katong February 8, most likely nakuha na namo ang numero sa mga evacuation centers. Niabot na to 1,000 families o more than almost 4,000 na. So dito namin nag-adjust sa February 8 yun. So, nitaas na ang numero. Itaas ng numero, niya gitarget na mong i-serve yun tanan. Kay that time, wala man yun ka-prepare ang mga local government. Pati mga barangay, i-interview man po sa ato ang mga staff, o naman po tayo gisugo, kung preparado ba sila, o sulti gud nila nga, dili po sila preparado. Okay. So, muna na, gitabangan na to sila. There is no blaming against the local Wala. government units. This is a disaster time, no? Dili pwede na mag-blame ta sa matag usa. Mas gwapo magtinabangay ta, no? Kay there's no other way but to help, no, at these times. Kay tanan man siguro ta biktima, no? Di man kisa may gusto nga maig-an tag kalamidad. So ang amo ato was learning from the past and gibuhat natong kailangan nato buhaton with our experience. Yes. With our experience. Okay. Pero ang pag-identify sa Gov, sa mga pagkaon, kung saan klaseng pagkaon ang i-prepare sa Well, lunch? si Sir Jeff na mo ang head sa kusina ng Kalinga, no? Pero one time nagtambong ka, di ba? Unsa tong na-witness nimo nga mga pagkaon nga gi-prepare sa kusina? Well, adobo, ang menudo. Katong dali lang ma-prepare. Yeah. And then, pag breakfast, katong egg, nilaga ng itlog, tapos rice. Anang dali lang lutoon, no? Mo to immediate yun na mo na mga menu. Okay. So, kuan yun door to door. Eskwelahan. Yes. Eskwelahan. We have identified the province, identified, or LGU Mako identified 6 or 7 ka-evacuation area. No? 7 sa Mawab, napoy isa diri sa Mako. So most of the barangays nga
gilandingan aning ato ang mga evacuees tuwa sa Mawab na pondo. Situated in Mawab, but taga-Mako ang mga evacuees ana. Because On February 6, nag-declare man gud ang Mako og forced evacuation katong pagguho gyud sa bukid dito sa Barangay Masara. There was a fear nga mo dam ang water. Create og dam. Yes, kay nakita na mo dito natabunan ang sapa. Yes. And then naingi nag-send sa amo og videos na katong usa ka iskinita. Dito puno og mga balay-balay. Dito na nag-agi ang tubig. So there was a fear na magbuo og dam dito. And then sige tog ulan, one time og buhos. So nahimo gyud siyang threat sa community, labi na tong mga naa sa daplin sa sapa. So I think of course the Municipal Risk Reduction Management Office of LGU Mako realized that nagpa-announce sila og forced evacuation sa 5 ka barangay. Which are of course ang Masara, Mainit, Tagbaros, Ilisalde, and nabato isa and kini Panibasan. Katong nga dito wala na. Dito ang Balhinanan. Yes, ang Balhinanan, ang safe man gyud diri na parte is Kinuban og katong mga barangay sa Mawab. Kay layo ra siya sa sapa. Oo. Mao maning sapa nga molahos og Tagum, di ba? Yes, sir. Mugawas ni siyang Iho River. That's why ang City Government of Tagum nag-issue pud sila notice sa ilahang mga residente nga katong nagpuyo sa daplin sa sapa. With that premise na katong siguro katong nigawas na video nga posible magdaming. So naniguro po ang Tagum City, in fact. So mo nang tuwa kasagaran sa Mawab ang mga evacuation centers. Mao na wisdom sa siguro sa probinsya na ibutang sa Mawab because it is safer in Mawab kay layo naman siya sa bagsak sa Iho River. So ning tambong ka og usa ka adlaw siguro nga nagluto sila, and then seeing the faces of the volunteers unya knowing also sa situation sa ato ang mga bakwit. Unsay imong nakita atong panahon? Well, una nagpasalamat ko sa Barangay Panibasan po headed by Cap Nunoy. Kay gidawat po niya ang challenge na diri na mo sentrohon ang atong collective efforts sa pag-establish ng community kitchen. And in fact, he volunteered himself og iyahang mga katawhan diri, mga barangay functionaries na mo voluntaryo trabaho. No, kauban sa katong mga na-recruit na to balik ng mga KNK kitchen personnel nato. So nabuhi ilang bayanihan spirit? Nabuhi kay nagkita ay usab. Siyempre after I won as the Vice Governor, wala naman supot sila kabalik sa probinsya that time. So nagkanya-kanya naman po ang uban. Gamay-ramay na-retain sa akong opisina karon. So nagkita ay usab. It was a refreshing feeling. Murag na balik ang bayanihan spirit na saniban ta usab. So sometimes kini bang dili mataganahan nga may mahitabong kalamidad. Katalagman. Pero sa katalagman makita nato nga kaya pa di ay maghiusa. Kuan ba sa gagmayng pamaagi nakaambag ta sa panginahanglanon sa atong komunidad. So, labi nang magtinabangay tang tanan. So, ang gagmay nga tabang sa matag usa ka nato, itipo nimo na dako na kini siyang impact. Precisely. So, nakwenta ninyo kung pilay na gasto nato aning pagpakaon sa ato ang mga biktima sa katalagman. Kinilang 5-day operations nato. Gasto yun og kwenta-kwenta lang nako. Di mo ubos og 2 milyones ba? Wow. May gani daghan tag mga donor spot and sponsors. Okay. Nadia Skong Maricar, ang Tingog Party List nag-sponsor pod.
ang opisina ni Speaker Romualdez naghatag po og mga habol, food packs. Ang opisina sa Vice President nato si Inday Sara nagpadala po siya food truck. Siya po'y nagtimon sa duha ka eskwelahan, no, evacuation center for 4 days. Tindog Kumpal Foundation nakaamot po og mga bugas. Kay doon na may mga daghang amigo si Papa Gob pinaagi sa Tindog Kumpal Foundation nga nagtabang pod, mga generous friends nato from the private sector, di lang magpailang uban. Napasalamatan naman to niya in public sa iyang Facebook account. And of course, ang local officials diri headed by Konsehal Carl Madi Sahid, no, nga siya po'y nagtimon diri sa pagpatagan sa gamay nato nga ambag sa gobyerno in response to this calamity. Pero nilampas mo og 3 days. Yes, this is our 5th day. Gikinahanglan nga mo lampas tungod kay kulang pag yun. Kinana mapakaon pa ang tao. Well, last Thursday, we have talked with a provincial officer na part sa crisis team sa disaster na nangumusta mi kung kaya na ba nila na mo take over sa maong responsibilidad na magpakaon sa mga evacuees nato, which that time Thursday niabot na to mga 4,216 or 60 ka individuals ang naa sa 7 or 8 ka evacuation centers. So nagpasalig man po sila na kayahon na nila. So kami po, syempre, with limited funds and kung unsa ra to'y naabot sa amua, amo ra yung ki-maximize. Kay we are dealing with thousands of people. Amo lang yung ki-maximize po among resources up to this day. No? And then, kay amo ang pananaw ni Ana, syempre, it's part of LGU functions. Labi na sa disaster kanang sa PDR MC or sa MDR MC na part sa ilang response cluster ang pag-alaga sa mga tao nga nasa evacuation center. So with that premise, quick response lang gito mo ang tabang. Oo. Sa amo ang gamay na resources, I hope na nakaambag mi o nakatabang mi sa dako nga problema, dako nga responsibilidad. At least napagaan-gaan na mo at least ang province, naka-focus sila sa ubang butang na aspeto sa disaster management. Okay, but based on experience, Gov, inaani nga kalamidad, wala sila sa ilang mga balay. Mga pila gyud kaadlaw nga makarecover na ang tao, ang mga biktima, kung ang hisgutanan ang pagkaon? Well, depende lahi-lahi ang sitwasyon. But of course, kung padugayon nato sila sa evacuation center, that will be very costly to the government to maintain. You have to strike a balance ba between assessing the amount of risk na naapa sila sa komunidad against the threats against the threats sa mga landslides, sa pag-ulan, pagbaha. So you have to strike a balance between deciding kung kanos ani mo sila paulion. Kaya kung magdugay, dako gid kay ng cost sa pag-maintain. Pero unsaon man ning taga Masara nga murag di naman yata gyud ni katong zone 1. Murag imposible naman gyud tong mapuy-an pa. Well, very dangerous ka itong lugar, no? Balo naman ta kay experience ato tong 2008, then nasigundahan karon mas daghan pa ang possible casualties. So tama ka nga lisod na kung pabalikon pa nimo ang mga taga Masara dito. So unsay suggestion nimo for these Masara residents, especially sa zone 1? Paunsa sila kung asa sila karon,
Kung sa may suggestion nimo. Well, actually, ang kasagarang residente diyan, nanay balay sa Barangay Kinuban. If you remember, 2008, it happened in September 6, 2008. Months after, nagpabayanihan dayon si Governor Chongki that time. Natukod ang almost, di ko magkamali, mga 400 housing units na siya. No, if di ko magkamali. If my memory serves right. So duha na siya ka village at Bangay. So kasagaran actually nga naa dito na Moyo. Naa na ning mga balay dire sa Barangay Kinuban. It just so happened that syempre ang panginabuhian nila naa dito. Kasagaran mga Apex mining workers, gagmayng minero, mga naitindahan na namaligya og paninda dito, mga consumer goods. So over time, namuyo sila balik dito. No, over time. Okay. Although gibawalan na gito sila na mo puyo dito, but makadungog na gitag rason pod sir ba na sir bahala matay mi dito sa landslide basta dito lang may mamuyo. Kay nagyoing anak kay distansya magurpod kay government. Medyo distansya pod. Tuyoonon kayo. Yes. Labi magabi na sa una dili pa maayo ang dalan ani. Dili pa sementado. Rough pa kayo gyud. So doon lang yung kalisdanan, labi na pagbaba paggabi, ngit-ngit. Tapos lubak pag yung dalan sa una. So ang tendency na malik yun ang kasagaran na muyo na unta sa Barangay Kinuban. Pero tungod nang sa pakinabuhian, ni balik mo dito. At their own risk to, actually. Okay. But by this time, you are in the council ng Kuniyang Panlalawigan. Saan man mas pahugtan ninyo ang ngipon nga dili na lang muong balaod na lang kining area. Well, suportaan namo kung sa direksyon sa ato ang gobernador. No, kung unsa iyang policy direction regarding the aftermath of this 2024 Masara incident. Amo siyang suportahan. Okay. May istorya na ako ang kapitan sa Masara. Naka-meeting na daw sila sa probinsya, and then sa, I think, naapod ang MGB. And there was a suggestion na biyaan na gito nga lugar, isip usa ka barangay site, both mainit and masara. Yan ay usa ka area dito nga medyo patag-patag sa ibabaw, nga dito na lang gud daw sila magpuyo. And the two barangay captains are in agreement nga mo dito na gyud mamalhin na silang tanan dito. Kanangutana man ko, unsaon man ni mawala na ang masara, mawala na ang mainit sa probinsya sa Davao de Oro, mo-merge na lang mo laing barangay. So okay ka na, I mean sa ilahang agreement niya, biyaan na to ang kaning duha ka area kay para mas safe ang tao. Well, the idea is good, no? And for me, kung asag yun, matawag nato nga safe ang katawhan sa katalagman o sa uban pang mga environmental issues or problems, okay man na. Wala tay problema. Basta magkasinabot lang ang mga katawhan po. Iagi siguro nato og konsultasyon. Yes. Para makasabot sila. And I hope those ideas will come into reality. Okay. Basta ang imo musuporta mo kung unsa ang policy direction sa provincial government. Yes, basta as long as makaayo sa katawhan. Okay. Now, seeing these people nga inyuhang napabusog panahon sa ilang kagutom, inyuhang sudlan ang tiyan panahon sa pagkahawang niini, unya, they're very thankful nga natabok ang mga kagutom. You being an official of the government, the provincial government, how do you feel? Well, Kap, actually, sagol, no? Na dito ang kaguol, niya, in the last 5 days ang kakapoy. Siyempre, sagol-sagol na. Taod-taod, maulan, mag-uol ka na po. Siyempre, di ka katulog, makapoy ta.
Kay maguna-huna ta sa safety gihapon no sa atong mga constituents. Yes. And then of course fulfilling kay tama to yung giingon napabusog nato sila in times of this like this crisis. Siyempre no amount of money can kumbaga masking unsa kadagag kwarta unya wa gyapon tay mapalit kung asa tanan himutang wala gyapon di ba? Correct. Way silbi atong kwarta. Pero kung naatay silingan o amigo o mga public officials na mutabang karong panahon na with all the good intentions na ginapakita sa mga biktima karon sa kalamidad. Yes. At the end of the day, masking unsa ta ka kapoy, masking unsa ta ka guol, malipayon mangyapon ta sa gamay natong pamaagi na nakatabang gyapon ta. And because of that, gamonitor ka gyud Oo. every day. Oo. Halos diri ko taga-adlaw for the last 5 days. Hands-on ka. Ginasuportahan nako ang mga local official diri sa lungsod sa Mako. Oo. Headed by Konsehal Medical. Siya man ang muang, kumbaga siya ang station commander. Siya ang in charge diri. So ginaalalayan na mo siya with the resources that we have o iyang resources combined to make an impact no sa mga evacuees, especially sa mga evacuees karong panahon na. You don't like just to sit in your office and receive reports. You want to be on ground. Oo, naanad mo gud ta nga mo responde ta og kanang mga kalamidad. Kay katong kani patang gobernador ana man atong trabaho pod. So sama sa akong kiingon na it's my moral obligation to help. Makonsensya ta kung di ta mo tabang. But you still take rest. Of course. Nagihapon but kulang-kulang pero makabawi ra pud tani kay I hope na maplastar ang tanang gimbuhaton sa provincial local government unit. Naamang gyapon mi diri, naamang gyapon ko kung kinahanglan nila akong advice. Pwede man pud ta mo ambag no. Not necessarily nga paminawon ta or tumano ng atong mga advice but a mere advice is an advice. Yes. Additional input pod ba? No, Dako two heads are better than one. Correct. Kay we are not an island, di man ta No man is an no island. man is an island. Kung dagag idea mas gwapo. But what if the people will still ask for your assistance nga? Dili lang sa undangon ang community kitchen para maatiman pagyud sila samtang nag-recover. Well, kasabot man ko ana no. But of course ihatag nato sa saktong ahensya Okay. ang responsibilidad. Siguro 5 days is enough for our team and just for a quick response para lang na makatabok lang gyud sa kagutom ang ato ang mga evacuees. Base po ma-misinterpret pod sa mga naglingkod karon ng mga lideres nato atong tabang nga namulitika ta dili ta gusto ana. Gusto nato na complementary ni atong ginabuhat sa ilang mga ginabuhat pod. Being the vice governor, di naman ko gobernador, but again I have the moral responsibility to help and mobilize all the resources na gikinahanglan para maplastar lang. And then that's it. Intrego na nato sa ahensya nga mao gyud mandato nga mag-alaga sa atong mga katawhan during this time of calamities. Unta masabtan sa katawhan nga daghan ang ahensya sa gobyerno nga pwedeng makatabang sa ila. Oo, daghan. And rest assured as the leader of the Sangguniang Panlalawigan, whatever the executive will ask of us, especially in terms of budget. For the people. Oo, in terms of budget, kinahanglan para sa rehabilitation, pang repairs sa
mga nadaot ng mga bridges, provincial roads, dugang tambal sa atong mga ospital, dugang pang zero balance billing, o unsa pang mga programa nga makatabang in times of like this, no, in calamity. Mutabang mi. Rest assured na mutabang mi. Prangkahanay Gov, you are not in competition Wala. sa ilaha. Wala. Kasi complementary lang yun niya ako. Support. Today is the time of helping each other. Oh. This is the way I was raised. And mo pod ning kinadak-an ako nga prinsipyo sa panggobyerno. Magtinabangay bayanihan. Bayanihan. Okay. Gov, sa kini nga interview, maminaw ang imuhang mga constituents, labi na tong mga nagpuyo sa mga evacuation centers. Kung say gusto nimo isulti sa ilahas sa parting statement. Sa ato ang mga kaigsuunan nga napadiya sa mga evacuation centers, kung naminaw man mo, kami itong nag-serve o mga hot meals during the second day, third day, fourth day, and fifth day. And salamat ta sa itong mga kaubanan nga nagtabang sa atua, nag-volunteer gyud para sa inyuha. No, it's not my act alone, but it's everyone's act sa team. Bangon Davao de Oro, nagkaiusam na di gyud mo magutman. No? Importante na inyong mga anak na dili dayon magkasakit kay isod kung nata sa evacuation center niya watay saktong kaon, sigurado ko ang sunod ana magkasakit gyud ang atong lawas. So mag problema na pud ta kung unsaon nato pag-intervene. Yes. So may na lang ni pinaagi sa gamay namong suporta sa paghatag og disenteng pagkaon kaninyo in a short time, in these trying times. Mao na lang ni amo ang silbing tabang sa inyong pamilya, labi na tong mga nasa evacuation center nga ang kapamilya nila isa sa mga biktima nga naa pa dito sa Masara, wa pa makit So mao na gid amo ang ginatan-aw karon, no, nga tabangan gid mo namo, no. Dili pwede nga biyaan mo namo basta-basta hantod na ma-plaster nato ang sistema, no, ma-plaster sa bag-ong panggamhanan, samtangang panggamhanan ang sistema sa paghatag og saktong pagkaon og needs ninyo sa inyong matagtagsa-tagsa na mga evac centers. Okay, but before I forget, Gov, before ta magtapos ato ang positibong kwentuhan, earlier than this conversation, a group of pharmacists ang nitunol og tambal sa Bangon Davao de Oro Group. Please tell us about the donation. Nagduol sa atua ang mga association of the different pharmacies o mga drugstore. Timing pod, anak siya ni board member Mayor Tupoy Haiktin, no, si Kent, ang presidente. So naghatag sila og mga mainom nga tubig nga kakabutang sa water container. Okay. Same time mga different tambal, no, nga mga maintenance kasagaran na magamit sa mga katawhan nato, no. Mga paracetamol pod na pod, mga simple drugs, no, nga magamit nato sa ato ang mga kampo diha sa mga evacuation centers. So pasalamat mig dako. Salamat mig dako. And with that, Gov, thank you very much for being our guest sa Positibong Kwentuhan special coverage sa Masara landslide. From us, as I always say sa akong mga guests, we declare blessing, outpouring of knowledge and wisdom from above. May you always find God's mercy, God's grace, and magpabilin ka sa kabubuton sa Ginoo, isip mo sa ka maayong alagad sa Davao de Oro.
Congratulations and thank you. Thank you sir. Thank you Sir John og sa imong positibong programa. Positibong kwentuhan. Positibong kwentuhan na programa under IDoQ. Yes. It's yes, always been a pleasure to tell Yes. stories with you. Yes. Thank you, Go, for being so generous sa mga kwento nga positibo din sa ato ang Davao de Oro. God bless you. Wala man ko nakatilaw sa gipakaon sa Vice Governor's Office o gibisan kinsa pa nga nagtabang aron mapakaon ang mga biktima sa landslide apan sa istorya nga ako nabatian, sa positibong istorya nga ako nadunggan gikan sa Vice Gobernador, nabusog na pud ko sa kung unsa man ang ilahang gipakaon. Busa sa opisina sa Vice Gobernador, salamat kaayo. Sa opisina ni Congresswoman Maricar Zamora, ni Vice President Inday Sara Duterte, ni Speaker Martin Romualdez, sa kining uban pang mga opisina nga nagtinabangay ni Vice President Inday Sara Duterte nga mihatag usab no sa ilahang tabang. Walay nangutana nga kung kinsay nakatabang dili ko mutabang kay ako na silang kaatbang sa politika. None, kundili nakatutok lamang sila sa pagpakaon sa mga gigutom nga mga biktima sa katalagman dinhi sa Davao de Oro. Busa, salamat kaayo. Unta magpabilin ang kalinaw sa atong nasod sa Pilipinas, magpabilin ang kalinaw sa atong mga kaprobinsyahanan, kay gikinahanglan kaayo sa katawhang Pilipino ang pagsinabtanay sa atong mga lideres. Gikinahanglan kaayo sa katawhang Pilipino nga ipadaplin ang ilahang panagbingkil-bingkil ug itutok ang ilang kasing-kasing ug mga mata, ang ilang atensyon sa mga taong nahimong biktima sa katalagman. Thank you very much. Ang among pag-ampo ug paglaom nga panalanginan mo kanunay sa Ginoo. And I always pray sa mga biktima, unta makabangon mo sa inyong nasinatian karon. Makakita gihapon mo sa kahayag gikan sa atong nabaw makagagahon. Panalipdan mo, ubanan mo sa iyang mga anghel ug puston mo sa iyang hamili nga dugo na kanunay inyong masabtan nga dunay Ginoo sa gihapon nga nahigugma kanimo. Kaninyong tanan, mga beloved IDoQers, salamat sa iyong pagsubaybay ni ini nga special episode sa Masara Landslide 2024 sa atong positibong kwentuhan. Kung wala pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, I am encouraging you to please subscribe sa atong YouTube channel, IDoQ by John Paul Siniel. And for you to be alerted once we have new uploads, please do click the notification bell. And please do share and like our Facebook page, IDoQ by John Paul Siniel. Sa Ginoo ang himaya ug dungog. To God be all the glory. Hangtod sa sunod natong positibong kwentuhan with John Paul Siniel. Ito ang positibong kwentuhan with John Paul Siniel.